Welcome sa explainer na ito. Ngayon, papasukin natin ang kakaibang digital na mundo ng faith healing sa pamumuno ni Narciso Olalo, na mas kilala ng kanyang mga tagasunod bilang Brother Nars. Titingnan nating objectively kung paano nga ba nagtatagpo ang sinaunang paniniwala sa espiritual na pagpapagaling at ang modernong teknolohiya tulad ng mga video conferencing app. So, para maintindihan natin to, balikan natin ang taong 2013. Nagsimula ang lahat ng ito sa isang matapang na divine mandate. Ayon sa mga sources natin, ito mismo ang nagpasimula ng buong espiritual na framework ng grupo nila. Pansinin nyo na boses lang umano ang kinakailangan para magkaroon ng lunas. Kaya naman pala, perfect fit ito para sa kasalukuyang online setup nila ngayon. Unang bahagi, ang banal na mensahe. Alamin muna natin ang rules ng kanilang mga Zoom calls. Ang interesante sa mga requirements na ito, sobrang linaw ng tatlong mahigpit na kondisyon na hinihingi sa bawat tagasunod. Una, absolute o lubos na paniniwala. Pangalawa, pagbabago. At pangatlo, pagsisisi. Ayon sa material, kailangan muna daw itong matupad, no exceptions, bago mangyari ang anumang himala. Dito rin makikita ang isang napakalinaw na division of spiritual labor. Mahigpit na ipinapaalala ni Brother Nars sa mga members na instrumento o tagapaggamot lang siya. Ang tunay na nagpapagaling at pinagmumulan ng power ay walang iba kundi ang Diyos. Moving on sa ikalawang bahagi. Pagpapagaling gamit ang boses. Paano ba ito nangyayari online? Now, ano ba talaga yung ibig sabihin ng lubos na paniniwala? Walang bahid ng pagdududa dapat. Minsan nga, para ma-establish agad ang tiwala, gagamit si Brother Nars ng mga super specific na everyday details, like alam niya kung ano yung kulay ng alaga mong aso. Ginagawa niya ito para i-prove yung divine connection niya at patibayan agad ang faith ng follower. Pero teka, paano kung may mag-doubt? Napakabigat ng parusa. Ang pagtawag sa kanya na false prophet o anumang pagdududa, cancelled agad ang healing mo. Literal na unquestioning faith ang nag-iisang currency sa loob ng komunidad na ito. Ikatlong bahagi, mga patotoo at himala. Tingnan natin kung paano ito nagmamanifest in a real time. Perfect example natin dito si Pedro. Sa isang Zoom session, na-share niya na na-diagnose daw siya ng aneurysm at leukemia. Ang ginawa niya, araw-araw lang siyang uminom ng blessed lemon water. 4 na taon siyang hindi nagpa-check up and guess what? Pag-scan sa kanya, completely normal ang utak niya. As an impartial observer, ang talagang nakakabilib dito ay kung paano finrame ni Pedro yung gulat ng mga doktor niya. Sa tindi kasi ng past operations niya, inassume daw ng mga doktor na hindi na siya makakapagsalita pa. Kaya para kay Pedro, yung shock factor ng medical establishment ang mismong ultimate proof ng kanyang himala. Ika-4 na bahagi, practical na payo sa buhay. Hindi lang pala puro himala ang usapan. You know what's really fascinating here? Sa kabila ng matinding spiritual miracles, biglang napaka-ordinaryo ng ibang remedies na binibigay niya. Like, kung constipated ka, stop eating bayabas, magpapaya ka na lang. May allergy sa labas, edi mag-face mask. Nakakatuwa yung biglang shift mula sa pananampalataya papunta sa very grounded at practical na solusyon. May nakakatawa rin siyang way of handling complaints. Minsan may nagreklamo tungkol sa laging pag-uutot. Ang sagot ni Brother Nars, nakakalito raw ang tao. Pag umutot, gustong pigilan. Pero pag hindi makautot, naghahanap pa rin ng lunas. Ipinapakita lang nito na the community actually has space for humor pagdating sa mga everyday bodily functions. At check this out, hindi rin niya kinukonsinti ang bad behavior. Imbes na bigyan ng dasal yung isang member na nagmura sa katrabaho niya, pinagalitan niya ito ng diretsahan. Ang advice niya, i-check mo yung sarili mong ugali, tigilan mo ang pagmumura at huwag maging pikon sa mga biro. Walang magic fix para sa masamang ugali. So, the key takeaway here? Absolute faith doesn't mean being lazy. Laging pinapaalalahan na ng mga followers na kumilos, asikasuhin ang trabaho at huwag lang umasa sa grasya. Si Brother Nars nga mismo nagseset ng example. Gumigising siya ng 3:00 ng madaling araw para pumalaot at mangisda. Kailangan pa rin ng sipag sa totoong mundo. Ika-5 bahagi, ang huling utos. Ano ang gagawin sa mga tagalabas? Ang buong foundational message na ito ay nagtatapos sa isang napakatibay na rule. Para daw sa mga taong ayaw maniwala o nagdududa, simple lang, huwag nyo nang pilitin, ipaubayan nyo na ng buo sa itaas. Pinapakita lang nito na ang kanilang digital congregation sa Zoom ay para lamang sa isang closed, high-belief ecosystem.
Bago nating tapusin ang explainer na ito, gusto ko kayong iwanan ng isang malalim na tanong. Sa panahon ngayon na napaka-advance na ng medisina at digital connections, bakit nga ba patuloy tayong naghahanap ng lunas, pag-asa at katiyakan mula sa boses lang sa kabilang linya? What does this tell us about our human need for certainty? Isang magandang bagay na pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama nyo sa pagsusuri natin ngayon.